Welcome back sa ating channel. Iba ang video natin ngayon. Susuriin natin ang psychopathy at ang biological origins nito. Pero bago tayo magkwento tungkol dito, may tanong ako sa inyo. Naiisip mo ba kung bakit parang wala sa iba ang awa sa kapwa nila? Kahit pa gumawa ito ng masamang krimen. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya sit back, relax, and enjoy. Simulan na natin. Ang pag-uusapan natin ay yung mga taong katulad din na Ted Bundy at John Wayne Gacy. Nakakatakot sila, di ba? Karamihan sa atin ay iniisip na ang mga masamang ito ay mga taong hindi may iwasang saktan ng iba at tila nasisiyahan sila pag natatakot ang mga tao. Pero sa totoo lang, wala talaga silang pagsisisi sa kanilang mga ginagawa. Alam mo ba, hindi lahat ng mga psychopaths ay mapanganib na kriminal o may balak na sakupin ng mundo. Meron din mga tuso at sinungaling na hindi kayang makaramdam ng tunay na emosyon. Sila ay nakakapagtago sa ating lipunan na parabang mga hunyango sa makulay na pader. Isang halimbawa dito ay ang isang CEO na nagnanakaw sa kanyang mga empleyado ng kanilang pensyon at umalis ng walang konsensya. Yan ang isang halimbawa ng psychopath. Sa madaling salita, maaaring ang mga psychopaths ay mga mamamatay tao o mga manlilinlang, pero meron silang iisang bagay na magkapareho, ang kakulangan ng moral compass at konsensya. Hindi sila nakakaramdam ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, gaano man ito kalaki o kaliit. May pag-aaral nga sa British Journal of Psychiatry na sinubukang alamin kung ano ang nangyayari o hindi sa kanilang mga utak. Ewan ko sa inyo pero ako ayaw kong tumingin sa mga utak ng mga psychopaths na yan. Baka mamaya, pakita ko si Satanas doon nagkakape, hihiyain pa ako ng networking. Pero in conclusion, kahit medyo nakakakilabot isipin ng mga psychopath, tandaan na iba-iba sila. At sino nga bang makakapagsabi, baka mamaya nakasalubong mo ng isa sa grocery store. Matagal na panahon na ang nakakaraan, ang mga matatalinong scientists at doktor ay natuklasan na ang mga psychopaths ay may kakaibang reaksyon sa pangyayari sa paligid nila at feeling nila nasa utak lang lahat ng yan. Alam mo yung mga utak ng mga psychopath, iba talaga yan sa atin. Maraming pananaliksik na gamit ang mga high-tech brain scanning gadgets katulad ng fMRI ang nagpapatunay dito. In fact, may pag-aaral sa Britain noong 2003 lamang kung saan ipinakita na kapag tayo ay nagsisinungaling, yung frontal lobe ng utak natin ay pumupunta sa overdrive state. Itong bahagi kung saan nararamdaman natin ng guilt at pagkabalisa. Pero yung mga psychopath, wala lang, chill lang ang utak nila kahit na nagsisinungaling. Ayon pa sa isang sinaunang pag-aaral, ipinapakita nito na kapag ang mga psychopath ay nakakita ng mga grabing salita tulad ng rape o murder, ang kanilang utak ay nagkakaroon ng ibang reaksyon kumpara sa atin. At ito pa, ang bahagi ng kanilang utak na nagkakaroon ng reaksyon ay hindi mula sa limbic system kung saan pinoproseso ang lengguwahe. Kakaiba, di ba? Parang out of this world talaga sila. Isang kakaibang pag-aaral noong 2006 ang isinagawa ng mga matatalinong siyentipiko sa London para alamin kung ano ang nagtutulak sa mga psychopath na maging ganito. Alam mo naman siguro yung mga taong hindi takot tulad ng karamihan sa atin. Maaring hindi nga talaga sila nakakaramdam ng takot. Gusto ng mga matatalinong scientist na ito na malaman kung hindi ba talaga kayang maramdaman mga psychopath ang mga sakit ng iba. Baka naman kasi hindi nila alam kung anong itsura ng takot at ng lungkot. Kaya sinubukan nila to sa 9 na normal na tao at 6 na kriminal na psychopath gamit naman ang fMRI machines. Para sa hindi pamilyar, ang fMRI ay yung mga malalaki at astig na mga makina na nagpapakita ng nangyayari sa loob ng utak mo. Sa pag-aaral na ito, ipinakita ng mga mananaliksik ang mga larawan ng masasayang muka, malulungkot na muka at mga walang emosyon na muka. At alam mo ba, kapag nakakita ang karaniwang tao ng masasayang muka, ang kanilang utak ay nagkakaroon ng activity na parang Christmas tree sa bahaging responsable sa pagbasa ng mga ekspresyon sa mukha. Kahit ang mga utak ng mga psychopath ay nagkakaroon din ng reaksyon bagamat hindi kasing taas ng mga normal na tao. Pero alam mo ba, kapag tumingin sila sa malungkot o natatakot na mukha, ang mga utak ng mga psychopath na ito ay parang nagsasabing huwag na, sa ibang araw na lang. Mas mababa pa ang aktibidad ng kanilang utak kaysa sa panahong nakikita nila ang mga neutral na muka. Sa madaling salita, ang utak ng mga psychopath ay hindi gaanong nakakapagproseso ng kalungkutan ng tao gaya ng iba sa atin. Kaya naman, mahirap sa kanila ang maramdaman ng empathy para sa kanilang mga biktima. Ang mga impormasyong ito ay makakatulong sa pag-unawa
kung paano nga ba nagtatrabaho ang psychopathy sa utak ng isang tao. Subalit, ayon naman kay Dr. Nicola Gray ng Cardiff University sa panayam niya sa BBC News, malayo pa raw ang ating kaalaman para matukoy kung ano ang dapat gawin dito. Ibig sabihin, may progress naman tayo pero wala pa tayong gamot kaya ng empathy pills na pwedeng ibigay sa mga psychopaths na ito. Sana ma-resolve natin ito balang araw, di ba? Siyempre, sino ba namang ayaw tumulong para maging less psychopathic place ang mundo natin, di ba? At ito ang video natin for today. Pinag-aralan natin tungkol sa biological na batayan ng psychopathy. Sana nag-enjoy ka sa video ito. At kung nagustuhan mo, i-like at i-share mo rin sa mga friends mo. Bilang recap, ang mga psychopaths, violent man yan o hindi, ay walang moral compass o konsensya. Hindi nila nararamdaman ng guilt sa mga krimen o pagtataksil sa ginagawa nila. May pag-aaral sa British Journal of Psychiatry na nagsasabing ang mga neural pathways sa utak ng mga psychopaths na dapat sana ay nagpoproseso ng human distress ay hindi gumagana o ibang function kumpara sa ibang tao. Baka ito ang dahilan kung bakit hindi affected ang mga psychopaths sa emotional distress ng mga biktima nila. Meron ka bang gustong i-share na kwento o karanasan? I-type mo lang sa comments. Gusto mo po ba ng mga ganitong klaseng content? Mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next video.